So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin. Ngayong araw na to, nakita na rin natin itong Skygo Earl 175. So tara, walk around na natin. Alamin natin yung presyo at yung specification na ito kung sulit nga ba ngayon 2025. Tara, samahan nyo ako. Walk around na natin. Ayos tayo siya. Be ready to fight and be ready to kill. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. So ino nga ngayon 2025, nakita na rin natin itong Earl 175 ng Skygo at medyo matagal na rin naman tayong naghihintay ng unit na to dahil nga last time meron silang dumating tapos biglang na pull out. Hindi natin naabutan yon. Pero ngayon, meron silang dalawang unit dito at para dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para at least ma-assist ko kayo kung magkano nga ba ang presyo nito. At kung kukuha kayo ng finance or dito sa casa. So, dalawa din kasi yan. Okay? Para at least ma-assist ko kayo at makatulong ako sa inyo sa mga dream bike nyo. Okay? Katulad nito. So, ayan. Isa sa mga nagustuhan natin dito, yung handlebar niya. Napakalapad ng handlebar. Naka-bar end tayo dito. Yung side mirror niya. Tapos yung screen o yung kanyang panel is naka-round style na digital na siya. At kagandahan, yung kanyang headlight is naka-LED na rin at meron din tayong maliit na valve dyan. At yung kanyang taillight na ang cute-cute ng itsura niya. Tapos bagay na bagay dito yung kanyang design kasi nga maliit. And then, the signal light niya is naka-LED. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED. Okay? At yung signal light dun sa harap. Ayan. Gas tank niya, malaki yung gas tank. At yung upuan natin dito talagang pang classic yung design na meron to. Okay, naka-timing chain na rin tayo rito. And, ayan, 5-speed nga pala ang isang to. Kahit sabihin natin 175, 5-speed. Eh, malalaman natin yung, ano niya dyan, yung power niya, and then yung torque niya. Ayan, nakita nyo naman sa specs natin. So, ayan, side stand natin para at least, tingnan natin, abot ba ng 5 to na kagaya ko? Ang ganitong motorcycle. Diba? Mukha naman din siyang mababa. Okay, so, isa pa nga pala sa nagustuhan natin dito, yung shock nga pala nito, meron na siyang baso at adjustable siya, parehas adjustable. Pwede nyo rin tong i-adjust yung kanyang baso kung gaano nga ba kung gusto nyo ng medyo malambot or medyo matigas, nasa sa inyo na yun. Okay, so ayan, 5 to ang ating height. Sakto naman yung mga hangin natin dito sa bulong. 5 to yung ating height. Tingnan natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko. Yun o, abot. Tsaka magaan yung motor. Magaan siya. Tapos nakayuko tayong ganyan. Ganda rin ng upuan. Ganda ng upuan. Malambot siya. Hindi siya sobrang lambot. Hindi siya sobrang tigas. Tapos ganito yung tsura natin. Kapag nagre-rides tayo, ayan. So, meron tayong relax position dito ng ating binti. And then sa OBR, pwede rin tayo mag-angkas dito. Pero yung iba, dahil nga ayaw nila nag-aangkas ng mga ganito, pero pwede natin mag-angkas. Ayan. So, sa kanyang handlebar is malapad. Tapos, lumapad pa siya lalo dahil dito sa kanyang side mirror. Ayan. Na-adjust naman tong side mirror, depende sa ganyan. Or kung gusto nyo, nung nakababa. Yung iba kasi nakababa yung gusto nakaganyan. Pero sa akin, mas komportable ako na nakaganyan siya. Ganyan. Ganyan, nakakaganyan siya. Okay sa akin yan. Turning radius niya, hindi siya ganun kalawak, no? Pero saktuhan lang to para makapag-U-turn tayo. Ayan, hindi siya ganun kalawak, pero yung shock niya,
maganda yung play sa harap. Kita nyo yan. Kita nyo yung play niyan. Tapos yung sa likod, syempre, kailangan pa natin i-adjust yan kung gusto natin ng medyo malambot or medyo matigas. Okay, nasa sa inyo na yun. Pero, yan. Ang laki oh. Tapos, ang komportable niya, siguro pag medyo mataas ka pa, or yung height mo nasa 5'5" pataas, medyo nakasubsob ka rito, nakaganong ka. Diba? Kasi ako pa nga lang, medyo subsob na ng konti Pero ang niya, komportable niya. Sa mga switches, okay naman. Sumasabay din naman, ordinary plastic pa rin ni Skygo yung ginagamit nila. Tapos kagandahan, meron din tayo ritong USB charging port. Ayan, di ba? So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang looks ngayon? Kung ano nga ba, kung ako yung tatanungin nyo, kung ano nga ba yung magandang gawin dito? Maganda tong gawin, ang scrambler na type, no? Yun yung kagandahan dito. Palitan nyo lang yung gulong, medyo naka-dual sport, pang on and off-road. Tapos, wala ka na masyadong gagawin dito. Lagyan mo ng grills or screen to, yung kanyang headlight. And then, yun na. Pang scrambler type na siya. So, yun na nga. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma na ito ngayong 2025? Comment nyo naman yung sa baba para at least malaman ko yung hinanain nyo o yung mga suggestion nyo. And ano nga ba yung pwede pa natin ditong i-suggest kay Skygo para sa mga upgrade niya. Pero sa presyo niya na 60,000, sulit na sulit ka na doon. Okay? 60,000, meron ka ng 175cc na motorcycle. Ayos yan. So, siyempre, center stand natin, kung magaan din ba siyang center stand, yan, magaan din naman. Ayos.